mapupunta naman po tayo mga kababayan, dito naman po sa matinding kwento mga kababayan ni Pebbles patungkol po kung paano sila nagkakilala ni Caramel o ni Ramil Madriaga. At dito may malalaman kayo mga kababayan kung gaano talaga katimawa ito pong si Harry Roque. So ito ay play po natin mga kababayan. Ito nakita nating balita galing po dito sa TikTok account mga kababayan ni Pebbles Chururut. Kanya po yan, hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin. Ayan na, ako naman magkikwento, saka magbibida-bida. At ayan na naman yung salamin ko, nahulog na naman. Ay, ganyo ha. Naku, wag na nga. Ako naman na magbibida-bida, ako naman yung magkikwento-kwento. Kasi ako yung kaibigan. Ah. Ha? Ulitin ko ha. Hindi ako nagsasalita kahit ako nga yung kaibigan. Kahit nga may post na ako niyan ng mga tungkol sa ganyan nung April and May pa lang. Paano ba kami nagkakilala ni Caramel Madriaga? Ah. Nung lumabas ako sa Tricom, nung sinabi ko na si Harry Roque ang pasimuno ng pulburon video na peki yun, may mga magsasaka napapaganon tuloy ako para akong si Madam Ellie, no? Si Madam Ellie kasi kapag nagbablog ganyan yun. We know that channeling Chucha Caracas is yung angat yung kamay. Pero in fairness, brainy. Susukol malabas. Ayun. May nag-message sa akin na farmer from Maribeles, Bataan. Sabi niya, Ma'am, baka naman po matulungan nyo kami. Napanood po namin kayo sa Tricom. Sabi niya ganun. Kasi po, yung First Bataan Holdings Maribeles, which is owned by Myla Roque, na asawa ni Harry Roque. Pero may asawa pa si Harry Roque na ang pangalan ay Charot! Ayun, yun na. Seryoso na tayo. Kasi po, ano daw yung sabi ni Harry Roque nung nakakita ng mga lalaking mga nakahubad mga kababayan? I'm home! I'm home! Niland grab po nila yung lupa namin, linoko nila kami, hindi nila kami binayaran. Usap kami, tapos sabi ko, sige, gusto ko kayo makausap ng personal. Pupuntahan ko kayo dyan. Sabi niya ganun, ma'am, delikado po kasi may mga tao po si Rocky dito, may mga baril, ganun. Sabi ko, ay nako, dead my Charlie's Angel ako. Di pinuntahan ko. From Manila, nag-stay muna kami sa Bagak. Kasama ko si Madam Ellie. Hindi ako sinamahan. Naborokot. So nagpunta ako mag-isa. Tapos ayun na, nakausap ko na sila. Lahat, nakausap ko na. Yun nga, linoko sila. Ngayon, sabi ko, sino nag-aayos nito? Sabi niya, meron po kaming lawyer kaso pinatay. Nung time na magkakabayaran na. Tapos sabi ko, so sino nang sumalo? So ibig sabihin pala mga kababayan ganito, bago pala si Madriaga nakialam dun sa mga farmers po natin, yung mga magsasaka po natin na kinamkama ng lupa ni Harry Roque, meron po talagang abogado na nagtatanggol dun sa mga farmers. Kaso ang problema mga kababayan dito, yung abogado po ipinatumba nung magkakabayaran na. Ngayon mga kababayan, ang isa pa dito, kung mapapansin po ninyo, nawala na nga yung abogado na nagtatanggol kasi nga ipinatumba. Ngayon, merong anak yung abogado. Na abogado din. And then, yung abogado din na anak, nung ipinatumbang abogado, yun na po yung humawak ng kaso nung mga kababayan po nating magsasaka na inapi ni Roque at kinamkaman ng lupa. Kaso ang problema, mukhang hindi na inintindi ng abogado na yon dahil gumaganda ang buhay. Siguro gumaganda yung negosyo nung abogado mga kababayan kaya hindi na po niya inintindi.
So siguro mga kababayan, alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Kaya ngayon mga kababayan, nawala ng tiwala yung mga kababayan po nating magsasaka hanggang sa dumating na nga itong si Ramil Madriaga. Anyway, tuloy natin. Sabi niya ganun, yung pong anak ng lawyer na pinatay, na napansin po namin parang gumaganda yung buhay. Sabing ganun. So, wag na muna tayo dyan sa part na yan. Darating tayo dyan. Tapos sabi kong ganun, siya lang yung nag-aayos. Meron pa pong isa kasi 2 grupo po ito. So, ibig sabihin, bukod dun sa linaland grab nung asawa ni Harry Roque at ni Harry Roque, at nung Danny Curiel, ba yung mataba yung baboy, meron pang yung isang lugar, yung katabing bundok, meron pa pala silang linaland grab doon. Marami pala yan. Ngayon, sabi ko, sinong lawyer? Si Attorney Villanueva. Asa na si Attorney Villanueva? Sabi niya, nandyan pa naman po, pero kasi siya rin po yung lawyer nung tumulong sa amin. Sabi ko, sino tumulong sa inyo? Si Ramil Madriaga po, nakakulong ngayon. Ang lawyer niya, si Attorney Villanueva. Sabi ko, ay, nakakulong. Bakit? Kasi po, kinasuhan ni Harry Roque ng kidnapping. Tinaniman niya po ng kaso. Grabe. Dahil nalaman po ni Harry, Manang-mana, DDS ka nga, Harry Roque. Diba? DDS ka talaga, Harry Roque. Manang-mana ka kay Digong. Mahilig kayo magtanim ng kaso sa mga taong nakakalaban po ninyo. Alam nyo, yan dapat mga kababayan, mga tao na yan, ang dapat po talagang ibinubulok sa bilangguan. Kasi alam nyo po ba, kawawa yung mga biktima ng mga natataniman ng kaso. Sa totoo lang mga kababayan, yung mga biktima ng mga tanim kaso, kawawa po kasi nagdudusa sila sa bilangguan na wala naman talaga silang kinalaman. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Caramil Madriaga, na si Harry Roque ang nagla-land grab, rineport niya po to. Actually, humingi po kami ng tulong kay BP Sara, pero hindi po kami pinansin. Yun. Tapos naawa ako kay Ramil Madriaga. Ngayon, alam nyo na kung gaano kasama ang ugali ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Alam nyo na kung gaano kasama ang ugali ni Vice President, tapos gusto pa ninyong gawing presidente? Aba naman, maawa naman kayo sa taong bayan. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Diba? Piruin nyo, yung mga farmers natin hindi tinulungan, hindi pinansin. Dahil bata-bata nila itong si Harry Roque at pag kinasuhan si Harry Roque, parang kinasuhan na rin ng mga Duterte. Yan ang katuwiran ni Sara Duterte, mga kababayan. So ngayon, ang ginawa ni Sara Duterte na sacrificial lamp na lang si Ramil Madriaga at ang isinalba niya ay si Harry Roque. Anyway, tuloy pa natin. Sabi kong gano'n, saan nakakulong? Doon po sa BJMP Camp Bagong Diwa. Pinuntahan ko. May tinawagan akong koneksyon na baka pwede kong madalaw. Una, ayaw akong papasukin. Kasi hindi ako kamag-anak. Tapos, napanood pa ako nung mga gwardiya sa Tricom. Ang sabi pa nila is, diba kayo po yung vlogger na lumabas sa Tricom? Hindi po pwedeng i-vlog. Sabi ko, hindi ko iba-vlog. Sabi ko, kukumustahin ko lang kasi nag-aalala yung mga magsasaka. Gusto nilang malaman kung ano yung kalagayan ni Caramel kasi that was 2 years ago na yata. Parang 2 years and a half nang nakakulong si Caramel Madriaga. So, pinapasok naman ako. Pero may bantay. Nakakaloka sa BJMP. Kung sino man sa inyo nakapunta na sa BJMP, aminin nyo, ipapasok kayo sa, may 2 room pambabae at panlalaki. Or pwede both. Kasi transgender ako. Tinanong ako kung sino ba ang gusto kong mag-check ng katawan ko. Meron din kasi silang transgender. Tapos, babae at lalaki. Hubad as in hubad. Lahat. Etong buhok mo, paglulugayin yan, titinan, gaganunin ka, kung may shabu ka, checkin ka, lahat. Sabi nga, ano pong gusto niyo mag-check sa inyo? Sabi ko, lalaki. Naloka silang lahat. Ma'am, pwede naman pong babae. Hindi. Gusto ko lalaki.
Kasi nung una, nung sinabi kong babae, umarte yung babae. Na kesyo parang lalaki pa rin daw ako, ganun ganyan. Operada naman ako. Sabi kong arte naman nito, pues lalaki. Di pumayag yung lalaki, hubad ako. Tumuwad ako. Kasi alam nyo sa BJMP, pati butas ng puwet nyo. Titingnan kung may mga nakalagay na droga or what. Basta ganito, sagis na ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko ganun kay kuya, ikaw palang nakakakita ng katawan ko, ha? Tapos natawa pa sila. Yun, nakapasok na ako. Bago ka kasi dumalaw, magpapaalam ka muna sa pamilya. So nakausap ko na yung asawa, naging katsikahan ko na yung mga anak, naging katsikahan ko na yung asawa. Tapos bago kasi siya dinalaw, galing ako ng Maribeles, nadalaw ko siya mga 2 weeks pa eh. So napapanood niya na ako hanggang sa nung sinabi ko, pwede ba akong dumalaw? Umuo naman yung pamilya. Kaya yung tinawagan ko na ipalista ko, dahil umokay naman yung pamilya at kailangan alam ni Caramil kung sino dadalaw sa kanya. A day before pa lang. Pumayag siya. Alam nyo ba, nung unang kita niya sa akin, yinakap niya ako na mahigpit. Parang yung pagyakap niya sa akin nung itong huling dalaw ko na, tapos umiiyak siya. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, Caramil, wag kayong umiyak. Sabi kong ganon. Sabi niya kasi, hindi ako tumatanggap ng dalaw dito. Sabi niya ganon, wala akong tiwala sa kanilang lahat. Marami akong may mga kamag-anak akong general, ganon ganyan, lawyers, justices, ganon ang pamilya niya. Magandang pamilya ang pamilya ni Caramil Madriaga. Ang mga kapatid niya, nagtatrabaho sa Europe, sa mga embassy, ganyan. Nung napanood po kita, tapos kinwento ka sa akin ng asawa ko, sabi niya ganun, ay, etong taong to, ang gusto kong makausap. Kaya nung nakita... Kasi mga kababayan, di ba, may dalawang senaryo na dumalaw si Sara Duterte. 2 beses. Kaso dun sa pangalawa, hindi na po siya, hindi na siya pinagbigyan ni Ramil Madriaga. Kasi nga siguro mga kababayan, doon sa una po nilang pag-uusap, baka talagang nakikiusap etong si Sara Duterte na wag nang makialam etong si Madriaga doon po sa mga issue na kakaharapin ng pamilyang Duterte dahil nga po sa pagkakasangkot nila sa iba't ibang hindi magagandang gawain. So ngayon, siguro doon sa pangalawa na napiko na mga kababayan, etong si Madriaga dahil nga inilaglag siya eh. 'Di ba? Inilaglag siya, ginawa siyang sacrificial lamb ni Sara Duterte, mga kababayan. 'Di ba? Ginawa siyang sacrificial lamb ni Sara Duterte. At pinili ni Sara ito pong si Roque. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan, isipin niyo po mabuti kung titingnan niyo, kahit ako mawawalan ako ng tiwala kahit kanino sa ginawa ni Sara Duterte kay Ramil Madriaga. 'Di ba? Biruin niyo, pinagkatiwalaan siya ni Ramil Madriaga, kaya nga nagsumbong si Ramil Madriaga sa ginagawang hindi makatarungan ni Harry Roque dun sa mga kababayang Pilipino po natin na magsasaka. Nagsumbong siya dito kay Sara kasi akala niya tutulungan siya. Kaso ang problema, hindi na nga siya tinulungan mga kababayan, pinabayaan pa siya. Anyway, tuloy pa natin. Kanya ako, yinakap niya ako talaga. Sabi niya ganun. Ang sabi niya ganito, ito yung sinabi niya. Alam kong ikaw yung makakatulong sa akin. Ayaw akong magtiwala sa iba. Sa'yo lang ako magsasalita. Nung napapanood kita, kasi parang parang ganito yan mga kababayan eh. Parang katulad yan ni may nakita akong senaryo na ganyan na sinabi ng isang tao na pagkakatiwalaan niya ng sobra yung tao na yon. Parang nangyari yan kay Sir Glenn at kay Ballpoint nung that time na magka-holding hands sila at magkasama sila doon po sa may Tagig. Doon sa may Grand Binings Canal ata yun. Habang nag-uusap sila doon, sinabi ni Sir Glenn, ipagkakatiwala ko sa iyo, Ballpoint, lahat ng nararamdaman ko sa iyo. So parang ganon mga kababayan, ganon din yung naramdaman ni Ramil Madriaga. Na kung saan ipinagkatiwala niya kay Sara nung una, kaso ang ginawa ni Sara, sinayang ni Sara lahat. Anyway, tuloy pa natin. Nasabi ko na sa sarili ko na, ay totoong tao to. Hindi ako gagaguhin ito, hindi ako gagamitin ito. So ayun na, tas iyak siya talagang iyak. Sabi niya, alam ba, hindi na ako umaasang may tutulong pa sa akin.
Okay na nga ako na, ready na nga akong yung pag nagkasakit ako dito, mamatay na ako dito. Ganyan na ganyan mga kababayan. Yung sinabi ni Sir Glenn. Alam mo ba, ballpoint, hindi na ako maasang may magmamahal pa sa akin pero nung nakilala kita, minahal na kita ng sobra, ballpoint. Ready na ako sa ganyan. Ayokong magsalita sa iba, wala akong tiwala sa kanilang lahat. Lalong-lalo na kay Roque at Sara. Magte 10 minutes na. Diba mga kababayan, ito cut na po natin. Kaya nga kung titingnan nyo, yung mga DDZ, hindi nyo pwedeng sabihin na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. At hindi nyo ba napapansin mga kababayan ito, hindi nyo ba napapansin? Wait lang, may nakita akong nagba-viral na post Ito pakita ko lang sa inyo, saan ko ba nakita yon? Ito, saglit. Yan. May nakita akong nagba-viral na post na kung saan mga kababayan ito. Ayan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, sabi nga dito, baka nagkataon lang daw na nung na-expose, etong si Digong mga kababayan, ano po yung nangyari kay Copper Silapid? Di ba kritiko ni Digong yan? Na matindi. Tapos ang pinakamatindi pa dito mga kababayan, ito pa. Nung na-expose daw mga kababayan, etong si Pulong Duterte sa 51 billion pesos, nangyari daw naman yan kay Yusek Cabral. Ngayon, eto mga kababayan, na si Madriaga na ang nag-e-expose patungkol po kay Sara Duterte at kung paano ito tumanggap ng pera galing po sa ipinagbabawal na bato at galing po mga kababayan sa mga pogo operators, dapat ingatan po natin itong si Madriaga. Kasi siya po yung susi, laban po mga kababayan sa kasamaang ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kababayan, hindi po nagkataon lang yan Kasi kung iisipin nyo, di ba, matinding kritiko ni ni Digong. Ito pong si Copper Silapid, pero ano po nangyari kay Copper Silapid mga kababayan? Di ba? Tapos si Pulong Duterte naman, kung iisipin po nating mabuti mga kababayan, di ba maliwanag na di umano nasaktan si Pulong Duterte sa pagkakasiwalat ng 51 billion pesos na hindi niya po maipaliwanag kung saan po napunta. Diba mga kababayan? Kaya nga hindi po natin masisisi etong si Ramil Madriaga kung bakit wala na siyang tiwala dito po kay Sara Duterte at kay Harry Roque. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa isinuwalat na ito ni Pebbles Cunanan patungkol po mga kababayan sa kung paano niya nakilala ito pong si Ramil Madriaga at kung ano pa yung mga napag-usapan po nila ni Ramil Madriaga mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan or mga topic na yan na tinalakay po natin mga kababayan.